So guys, good evening. So nandito tayo ngayon sa ating mga alagang baboy. So guys, ito yung ating biik, 8 days old na po sila. 7 days old pala. Mali ako. Pang 8 days sila mamaya umaga. So time check natin guys, alas 10 ng hating gabi. So tayo ay nagpapadidi. Ayan. So guys, yan, 8 days old na yan yung ating mga biik. So pinapadidi natin kasi hindi pa rin natin sila hinahayaan dito sa inahin na kasama kasi sobrang lamig sa gabi. So ang ginagawa natin, kinukulong pa rin natin doon guys. Yan, kulong natin yan. Naka 50 watts na lang yung ilaw nya. Kanina pinalitan ko ng 50 watts kasi dati 100 watts po yan. So sobrang init na. So ang ginawa natin na pinalitan muna natin ng 50 watts. So yan guys, saglit lang nagpadidi pero maya maya babalik din yan. Yan. So malalakas na kasi dumidi kaya masakit na rin siguro sa inahin. So makita nyo naman guys, biglang lubo yan yung mga biik natin. Kumakain na rin ng feeds yan Malakas na rin dumidi ng malakas na rin sila magatas. So mayroon tayong nilalagay dyan na poster milk. Tapos guys, yung katabi ng ating babuyan, ito yung ating mga manok. So mahigit 2 buwan na po rin yan. At 2 months old pa lang. So expected natin yan mga 6 months old, saka yan mga anak. So kaedad yan yung ating broiler na nasa taas, na nasa 45. Magpo 45 days sa 23. 60 days sa 23. So halos 50 days na pala sila. 10 days na lang na 2 buwan na. So ito naman guys, tingnan mo, mga gutom. So ito naman guys, ang ganda ng mga katawan yun. Yun, may naipit. Medyo madikit kasi doon guys sa likuran. So siguro bukas ang gagawin natin dito, lagyan natin ng kawayan dito sa kabila para hindi masyadong dumikit yung inahin pagka siya ay bumangon. Masikip kasi yan guys, saktong haba niya lang. Yan. Tingnan natin ulit mamaya kung magpapadidi siya. Pag hindi, ligpit na natin yung mga biik. May nakaready na rin naman doon guys na mga feeds. Ayan, may nakababad na akong feeds. So dagdagan na lang natin ng tubig yan. Ayan. Pang support sa kanila yan para hindi sila masyadong magutom sa gabi, kasi bukas ng umaga na natin yan papadidiin, siguro mga madaling araw.
Yan na guys, nagpalit din siya ng pwesto. Ayan. So 8 days old guys, malalaki na sila. So kung makita nyo kanina napakaliksi. Tapos ngayon guys, naglagay tayo ng Vitamin Pro sa kanilang pagkain. So yan na yung maintenance nila kada araw, kahit isang beses lang tayo magpainom ng Vitamin Pro. So yung didi niyan guys ay 15 lang. Pero ang biik ay 16. So mayroong isa dyan o dalawa na hindi nakakadidi kasi naipit yan eh. Yan. Kaya yung isa dyan guys, so nag-iikot. Salitan lang yung iba dyan. Kaya maaga ko yung tinuruan kumain para makasurvive. So dati pala guys, 16 pala tong biik natin. So nagkaroon tayo ng mortality, namatay nung naipit. Siguro mga 2 days na nakalipas. So So nandyan yung maliit natin guys, oh. Nakasiksik yan. Ayan siya. So mayroon pa tayong mga 4 na piraso dyan guys na magagaan pa, maliliit pa. Pero after 2 weeks siguro maka-recover na yan, kasi itong mga 1 week pa lang yan, oh. Ang bibigat na yan. So 1 week old pa lang sila. So yung inahin natin guys alas 10 na ng gabi, pero nainihingal pa rin yan, nainitan, kaya mayroon pa rin tayong electric fan, no? Yan, sa kanya lang yan. Pero mamaya pag alis natin, papatayin na natin yan kasi malamig na yan mamaya. Sobrang lamig na. Buti lang guys ay malamig sa madaling araw. Tapos ito naman yung inahin natin guys, 3 times a day yan maligo. Umaga, tanghali, tsaka hapon pinapaliguan ko yan. Basta pagkatapos dumidi nito mga biik, ang ginagawa ko, binubuhusan ko ng tubig yan para ma-refresh yung kanyang katawan, kasi masyadong mataba yung inahin natin guys. Kahit na nanganak yan ng 18 piraso, pero ang kanyang katawan hindi nagbago, ganun pa rin. Akala ko nga noon yung anak nito ay 8 piraso lang, yun pala ay 18. Ang daming biik, maliliit. Pero in fairness guys, sa loob ng 1 linggo ang lalaki na nila. Yan. So dahil yan guys sa gatas at saka yung feeds. So halos 5 days na rin silang kumakain. Pero maya't maya yan, mayroon tayong konting feeds yan na pinapakain sa kanila. So yan guys, nag-inject na rin pala tayo dito ng iron at saka kanina yung vitamin B12. So hindi ko lang yan binibideo kasi marami na rin namang video dyan sa mga tutorial tungkol sa pag-i-inject. So 3 days iron, Jictran yung gamit natin. Tapos pagdating ng 7 days yung Bixan SP.
Yung vitamin B12 naman yung ating ini-inject. So pagdating nito guys sa mga 14 days, balikan natin, mag-inject ulit tayo ng iron. Sabay na rin natin siguro yung pagkakapon sa mga lalaki. Tapos mag-inject na rin tayo ng antibiotic na 0.5 ml. Yan, para sa mga nakapon. Yan guys, so yung harang dyan, pinutol ko yan dahil kung wala yan, sigurado hindi makadidi yung nasa taas. Kasi ito guys, yung kulungan natin nakadesign lang to sa Parowing. Hindi siya nakadesign sa ano, ayun nga, Parowing, hindi siya nakadesign sa Parowing. Ito kasi dati ang design nito pang ano lang, patining. Saka pagka mayroon ano gagawing inahin dito, nakasingle yan. So ganun lang guys. So guys, tingnan natin yung ating feeds na binabad. Nilagyan ko na to ng vitamins. Ano guys, so umalsa na. So yan ang kanilang pagtsatsagaan mamaya. So medyo mainit naman guys ang ano, ang 50 watts. So yan guys, after nito, doon naman ako sa manukan. So bibisitahin ko yung sila, tapos papatayin ko yung electric fan doon. Ibababa ko yung luna, tsaka chichikin ko na rin yung tubig nila kung mayroon pa. So siguro dadagdagan na lang natin ng tig-isang buti. Tigpo 4 liters para hanggang bukas ay tumagal. So ayan guys, hinahayaan sila ng inay na dumidi sa mga nasa 30 minutes na rin siguro. So hayaan natin hanggat sila ay magsawa bago natin ibalik sa kulungan. So baka mamaya mga 3 AM, pagka medyo hindi masyadong malamig, babangon ako guys, papadidiin ko itong mga biik na to. So guys, ito yung kulungan natin, oh. Open na open. Kaya presko dito sa gabi. Wala pa sa ayos. Manok, baboy. Walang laman na kulungan. Ayan. Ayan na guys, binalik na natin sila sa kulungan. So ayan, oh. Tapos nila dumidi. Yung feeds naman na nilagay natin, yung kinain. Ayan, oh. So binasa natin yan guys ng may vitamins, yung Vitamin Pro. Yan. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kulang ng isa. Yun. Yan pa pala yung isa guys, oh, naiwan. Yun guys, binibilang natin yan bago natin isara. Kasi baka mamaya magulat tayo bukas, patay na. Naipit na pala. So ito guys, bukas maghapon na to dito sa nanay. Hayaan na natin yun sa labas. So ito lang siguro yung ikukulong natin, yung maliit na yan. So babantayan pa rin natin yan bukas maghapon.
Tapos pagdating ng gabi, kulong natin. So ayan. Ubusin nila yan guys yung feeds. Siguro tutulog na lang yan mamaya. Yun na guys, naglagay na tayo ng pagkain. So gutom na gutom sila guys. So yun, nilagay ko na pagkain yan guys, halos sakto lang yan hanggang magdamag. Tapos yung tubig na yun guys, may antibiotic yun, saka yun. So nagdagdag na lang tayo dito ng isa. Yung sakto lang din nila ubusin hanggang bukas. So ito na naman guys, hindi na muna natin isara to. Hayaan na natin maliwanag dyan. So ito naman guys yung ating for harvest. So nilagyan din natin ng 4 na takal yan. So tapos may 4 liters na tubig. So sakto lang din nila ubusin yan hanggang bukas. So bago natin patayin guys yung ilaw, antay-antayin natin na maubos nila yung feeds. Ayan, siguro mga 10 minutes pa. So mayroon silang guys, ubo. So kanina may antibiotic na rin yung pinapainom natin sa bromhexin. So bukas ulit. So no isang araw kasi guys, magdamag natin tong hindi na patay. Sobrang lamig ng kinabukasan kaya yun, sinipon tuloy sila. So mamaya guys, papatayin na natin yan. So ito naman guys, 19 days old na sila. So hindi pantay-pantay yung kanilang paglaki. Mayroong maliit saka malalaki. Pero okay lang yan guys, ganun talaga. Ayan. Pero guys, ito ay naka-diet na rin to. Gawa ng siyempre hindi pa tayo nagpapakain ng masyadong marami dyan. Gawa ng ito ay mayroon pa tayong pambinta. Pag naubos na yan, saka natin ito pakainin ng marami. Kasi baka mamaya magparigas na ng laki yan. Yan. So yan guys, hanggang dito na lang yung ating video. So sa mga nanood ng ating video ngayon, maraming salamat po sa inyong lahat. And God bless po. Sa mga silent viewers natin na nanonood na hindi pa nakapag-subscribe, paki-like, share, and subscribe na lang po. Saka paki-click na rin yung notification bell para updated kayo sa lahat ng video ina-upload ko araw-araw. So maraming salamat po and thank you very much.